ang letter sender for today sa Yes Diaries Book 2. Magandang hapon mga kapares. Ang liham natin ay galing kay Peachy. Dear Ate Karen, bago ang lahat, nais ko munang batiin ang mga tagapagsubaybay ng Yes Diaries Book 2. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Peachy at isa akong gay o homosexual. Katulad ng marami, ako ay mayroong problema sa pag-ibig. Ako ay isang entertainer, may kaya sa buhay, may hitsura kahit papaano, at kagagaling ko lang sa Japan. Nagsimula ang lahat nang makilala ko si Doy, isang mayamang lalaki na ubod ng lambing at gwapo. Naging kami ni Doy ng halos 1 taon, pero dahil nasa Japan ako ng mga panahong yun, ay hindi ko namamalayan na pinagpapalit na pala ako ni Doy sa iba. Sa madaling salita, niloloko na niya ako. Dumating sa puntong sinasaktan na niya ako physically, pero binaliwala ko ang lahat ng yon dahil alam kong mahal niya ako, dahil yon ang sabi niya. Masakit ang paghihiwalay namin ni Doy dahil humantong sa puntong grabe na ang pananakit niya sa akin, kaya hindi ako nagdalawang isip na hiwalayan siya. Masakit pero tinanggap ko dahil iyon ang dapat at iyon ang tama. Naging malungkot ang buhay ko nang mawala si Doy. Hindi na ako halos lumalabas ng bahay dahil hindi ko matanggap na wala na kami. Nagpunta ako sa mga magulang ko. Sa madaling salita, nang ibang bansa ako para makalimutan lamang si Doy. Lumipas ang 1 buwan at bumalik ulit ako dito sa Pilipinas at may pinakilala sa akin ang kaibigan ko. Itago na lamang natin siya sa pangalang Mr. November. Noong una ay ayoko kay Mr. November dahil mahal ko pa rin siguro si Doy. Pero sinabi ng kaibigan ko na gawin ko na lang daw siyang pastime para mawala daw ang pagkalungkot ko. At ganun nga ang ginawa ko. Mabait si Mr. November, malambing, maalalahanin at higit sa lahat ay ubod ng gwapo. Hindi hamak na mas maganda ang panlabas na kaanyuan niya kaysa kay Doy. Mukha siyang modelo, pero hindi naging daan yun para magustuhan ko siya. Lagi siyang text sa tumatawag sa akin. Naging magkaibigan kami ni Mr. November ng 2 buwan, at inamin niya sa akin na unti-unti na raw niya akong nagugustuhan. Iniwasan ko si Mr. November dahil ayokong umibig sa kanya. At takot na akong masaktan muli. Pero patuloy pa rin ang pangungulit ni Mr. November hanggang sa tuluyan nang nahulog ang loob ko sa kanya. Sa madaling salita, medyo napilitan lang ako sa pagkikipagrelasyon sa kanya. Hindi nagtagal ay nagsama kami ni Mr. November ng 6 na buwan at dumating sa puntong pinakilala na niya ako sa mga magulang at kamag-anak niya. Simple lamang silang mag-anak. Tumira ako sa kanila ng halos 6 na buwan hanggang sa dumating sa puntong kailangan ko na namang magpaalam dahil babalik muna ako sa aking pamilya sa ibang bansa. Iniwan ko si Mr. November ng 6 na buwan at hindi na ako umaasang magbabalikan pa kami dahil alam ko na ganun din ang gagawin niya sa akin. Ang iwanan at ipagpalit ako kagaya ng ginawa ni Doy sa akin. Pero nagkamali ako dahil hinintay ako ni Mr. November at nagbanta na kapag maghihiwalay daw kami ay susundan niya ako kung saan man ako pupunta. Doon ko napatunayan na mahal talaga ako ni Mr. November. Umuwi ako sa Pilipinas dahil tapos na ang obligasyon ko sa mga magulang ko. Binalikan ko si Mr. November at nagsama kami ng halos 2 taon. Maraming pagsubok ang dumating sa amin at marami kaming magagandang alaala kasama ang pamilya niya. Pero sa kasawiang palad, ngayon ay medyo nagkakalabuan na kami ni Mr. November dahil bumalik na siya sa Maynila
At ako naman ay naiwan dito sa probinsya kasama ang pamilya niya. Inamin niya sa akin na may iba na siya at lagi na kaming nag-aaway, kaya hindi ko na sinasagot ang mga text at tawag niya.